Hello mga kumarites, for today's video ay gagawa tayo ng big sushi. Matagal ko na nga pala itong kinikrib, kaya naman ngayong New Year ay ito nga ang gagawin natin. Bumili nga pala ako sa palengke nitong crab stick. Mura nga lang pala yan, nasa 50 pesos lang ata. Ang struggle ko nga lang dito ay yung pagtatanggal ng plastic. At nung natanggal ko na nga yung plastic ay hiniwa-hiwalay ko na nga lang siya ng ganito. Frozen nga pala to kanina at ang ginawa ko nga ay binabad ko na lang sa tubig. Madali na nga lang pala siyang hiwa-hiwalayin kapag malambot na. At ang gagamitin nga pala natin dito ay itong San Marino corn tuna. Ito nga ay pambaon pa ng aking anak sa school pero gagamitin na muna natin ngayon. Isang maanghang at isang hindi nga pala yung ilalagay natin dito. Pagsasamahin nga lang natin yan at ilalagay na nga natin itong mayonnaise. Yung iba ang ginagamit ay yung Japanese mayo pero kahit ano namang mayonnaise ay pwede naman. Naluhalo ko nga lang pala to at medyo nakulangan pa nga ako sa mayonnaise kaya naman dinagdagan ko pa. At ayan, minekos-mekos ko nga lang yan at medyo nakulangan pa nga ako ng mayonnaise kaya naman dinagdagan ko pa at sinaid ko na nga itong lagayan. At ayan, sa tingin ko nga ay okay na, hinalo-halo ko na nga lang ulit. At ayan, nilagyan ko na nga lang din siya ng sriracha at konti lang naman yung nilagay ko dyan. At nilagyan ko na nga rin ng konting Knorr seasoning. Optional din naman yan kung gusto nyo. Pero mas masarap nga ay pag meron yan. Nagsaing nga pala ako at ayan, kumuha na nga ako ng kanin at umuusok pa nga. Tansyahan lang din naman yung kanin. Bahala na kayo kung gaano karami ang gusto nyo. Kumuha nga lang pala ako ng suka at nilagyan ko ng asukal. Tutunawin lang natin yan bago natin ilagay dito sa kanin. Hindi ko muna nilahat yung suka at tinansya-tansya ko lang muna. At bumili pa nga ako sa grocery nitong sesame oil. Ewan ko ba kung bakit kailangan pa nito. At nung nailagay ko na nga siya sa kanin ay kaya pala napakabango pala nito. Bumango nga yung kanin nung nilagay ko yung sesame oil. Tapos ayan, minekos-mekos ko na nga para magsama-sama na nga lahat. At nilagyan ko pa nga ulit siya ng konting sesame oil dahil madami nga yung kanin natin. Ang ginagamit talaga dito ay yung Japanese rice, kaya lang wala tayo no. Kaya yung normal na kanin nga lang talaga yung ating ginamit dito. Pero syempre dapat magandang bigas din yung ating gagamitin para mas masarap itong ating tuna baked sushi. At habang hinahalo ko nga yan ay tinitikman ko nga itong kanin. At sumarap nga yung ating kanin nung nilagyan ko nga ng sesame oil. At kinuha ko na nga itong Pyrex ko, regalo pa nga yan sa amin nung dati naming company. At ayan, ipa-flatten nga lang pala natin dito sa Pyrex itong kanin. Kahit ano naman lagayan ay pwede, basta yung pwedeng i-bake. Yung hindi matutunaw yung lagayan nyo kapag binake. Sabi nung iba ay pwede naman tong hindi i-bake, yun nga lang ay lalagyan ko nga kasi ng cheese sa ibabaw. At pagkatapos nyan, inilagay na nga natin dito sa ibabaw yung ating ginawa kanina. Tamang-tama nga lang pala yung ating ginawa kanina at kasyang-kasya nga lang dito sa ating kanin. Ang sabi nga nila ay may kanin ka na nga at may ulam ka na. At ayan, papantayin nga lang pala natin ito ng lagay. Ang mahilig pala dito yung aking anak at saka ako. Pero yung asawa ko nga ay hindi naman mahilig dito. At ayan, lalagyan na nga natin ito ng melted cheese sa ibabaw. Dadamihan nga natin ng lagay para mas masarap. Panigurado, ito yung kakainin namin mag-ina mamaya. At sigurado baka ito rin yung unang-unang maubos. Nilagyan ko na nga rin pala ng hinog na mangga, pampadagdag lasa nga rin pala yan. Isang buong mangga lang pala yung nilagay ko dyan mga kumarites. Sa ibabaw ko lang naman kasi nilagyan. At pagkatapos naman yan ay lalagyan na nga natin itong dried seaweed. Wala lang, pampadagdag kulay nga lang din pala ito. Para naman mas magmukhang tuna baked sushi ito. At syempre ang pinakahuli nga nating ilalagay ay itong mayonnaise. O diba, mukhang baked sushi na talaga siya. At nung nabake na natin, ayan na nga ang itsura niya. So ayan, bago ako magtuhog-tuhog nung aking pang-barbecue, tikman muna natin. Gusto ko na talagang tikman to. Matagal ko na itong gustong gawin. Ngayon ko lang talaga na-try. Meron tayong seaweed. Ito yung binili natin nung tayo nagpunta ng Paseo. Tikman natin. Pero ang kulay ng aking pitaka. Kulay ng aking pitaka. Hap! Sushi bake. Ha? Medyo mangang konti kasi mangang yung ano yun? Kung hindi, takoy mo po. Teka lang, yung taste test. Walang aking anak. Ay, naglang sarap. Ha? Sarap. Sarap? Sarap guys! Sarap! Hindi na ito aabot na alas 12 mamaya. Ayaw mo yung dami. Masarap siya mga kumarites. Hey, go!
At ayan, sabi sa inyo ay gustong-gusto nga ito ng aking anak. At nung nagutom na nga siya, ayan nga yung kanyang kinain. Pinabayaan ko naman kasi kanin naman yan, mabubusog na nga siya dyan. Sarap na sarap nga siya dyan, pero yung aking pamangkin nga nung inalok namin ay aayaw. Yung seaweed nga lang daw kasi yung kinakain niya. In fairness naman kasi ay masarap naman talaga. Panigurado, ayan yung unang-unang mauubos sa aming mag-ina. Kaming dalawa pa nga lang ay malapit na nga maubos. Kaya kahit walang okasyon ay pwede nyo nga itong gawin. So yun lang naman mga kumarites, hanggang dito na lang. Bye!